Sinasamba ng Katoliko si Lucifer? Ito pang matinding paratang ng isang pastor po nang dahil sa hindi niya lang naunawaan ang nakitang video sa Latin. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga. At panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. Amaseus, Lucifer matusinus invenias. Ide in quam Lucifer quinescito casum. Grabe, tumatayo balahibo ko. Tignan nyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga yung pagkakatranslate sa English. Tama kaya pagkaka-research nito? Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humanos generis terrenus ilusi. Paniwalang-paniwala po siya sa translation na nakalagay dyan sa video. Regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong ganun. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila si Lucifer, si Satan at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala. Okay, mas malala po ang kanyang interpretasyon. Delikado po ang mga maniniwala po na miyembro kapag ang isang pastor po na mismo ang maniwala sa isang fake news nang dahil lamang sa kakulangan sa kaalaman. Ang ipinakita po ni C.J. David ay bahagi po ng Exalted. Ang Exalted po ay isa sa sinuunang awit po at panalangin ng simbahan na inaawit tuwing Easter Vigil o bisperas po ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ay mahigit 1,000 taon na po na ginagamit ng mga Kristiyano. Ngayon po, ito po ang bahagi na kanyang ipinakita. Na sinasabi po sa video, Flammaceus Lucifer Matutinus in Vignette. At nang marinig po ito ni Pastor, ang salitang Lucifer, agad po siyang nag-isip na, aha, si Satanas na yan. Pero dito po nagsisimula ang problema. Hindi po alam kasi ni Pastor na ang salita pong Lucifer ay salita pong Latin. At ang literal po na kahulugan nito ay light bearer o tagapagdala po ng liwanag. Mula po ito sa dalawang salitang Latin na lux o liwanag at feri na magdala. Kaya Lucifer, ang kahulugan po nito ay light bearer. Sa madaling salita po, bago pa man ito naging pangalan po ni Satanas sa popular po na kultura, isa muna itong ordinaryong salitang Latin. At ginagamit po ito upang tukuyin po ang bituing makikita bago sumikat ang araw, na tinatawag po nating morning star. Ngayon po pakinggan natin ang buong panalangin, hindi lamang iyong pinutol na bahagi. Ang buong linya po ay may translation na, May this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sets, Christ your Son. Napansin niyo po ba? Hindi po tinawag na Lucifer si Satanas. Ang tinutukoy po ay si Kristo mismo. At bakit? Dahil si Kristo po ang tunay na morning star. Hindi po ito imbento ng Katoliko. Nasa Biblia po ito mismo. Puntahan po natin ang sa Apocalypse 22 verse 16. Sinasabi po dito ni Jesus na, Ako ang ugat at supling ni David, ang magniningning na tala sa umaga. Morning star. Ang English Bible mismo po ang nagsasabing, I am the bright morning star. So sino po morning star? Ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po si Satanas, hindi po si Lucifer na diablo, kundi si Kristo. Ngayon, maaari pong may tanong, pero hindi ba Lucifer ang pangalan ni Satanas? Well, ang sagot po dito ay hindi eksakto. Ang pinagmulan po nito ay Isaiah 14:12, na sa Latin Vulgate Bible po ang salitang ginagamit ay Lucifer. Ngunit ang original po na Hebrew ay Helal ben Shachar, na nangangulugan pong morning star or shining one. Ang konteksto po nito ay ang hari ng Babylonia. Kalaunan po ay inugnay po ng ilang Kristiyano ang talata pong ito kay Satanas dahil po sa kanyang pagbagsak mula sa langit. Ngunit hindi po ibig sabihin na tuwing magbabasa po tayo ng salitang Lucifer,
ay si Satanas na agad ang tinutukoy. Katulad lamang po ito ng salitang leon, na pwede po itong tumukoy kay Satanas. Sabi po sa 1 Peter 5:8, ang diablo ay gaya ng leon na umuungal. Pero si Jesus po ay tinawag din po na Lion of Judah. Pareho pong leon, magkaibang tinutukoy. Ganito rin po ang salitang morning star. Sa Biblia po, parehong ginagamit sa magkaibang konteksto. Ang problema po kay C.J. David ay hindi niya ipinapaliwanag ang kahulugan po ng Latin. Hindi niya ipinapaliwanag ang kasaysayan ng panalangin. Hindi niya pinapaliwanag po ang buong konteksto. Kumuha lamang po siya sa salitang Lucifer at nakabatay po doon sa naging translation sa video na hindi naman po sinusuri kung talagang angkop talaga na translation sa Latin. Kaya sa video po, sa kanyang reaksyon, agad po niyang ipinalagay na si Satanas po iyon. Pero isipin po natin, kung talagang sinasamba po ng simbahang katoliko si Lucifer, bakit sa parehong panalangin ay malinaw po na sinasabing Christus filius tuus o Christ your son? Paano po naging si Satanas iyon kung malinaw po na si Kristo ang tinutukoy? Mas lalo pong pinapatunayan ng kasunod po na linya, who came back from the dead. Sino po ang bumangon mula sa kamatayan? Si Satanas ba? Hindi po. Si Jesus Christ. Kaya ang buong panalangin po ay tungkol sa muling pagkabuhay po ni Kristo. Hindi po tungkol kay Satanas. So dito po natin makikita ang panganib po ng pagputol ng sipi. At pagpapaniwala po doon sa mga video na makikita lamang sa internet at wala pong verification or tamang pagsusuri mismo sa tamang translation. Kaya kapag kumuha ka po ng isang salita mula po sa ibang wika at hindi mo ipinapaliwanag ang kahulugan nito, naku po, madaling malinlang po ang mga tao. At delikado po ang miyembro ng isang pastor na paniwalang-paniwala po sa fake news. Kaya siya mismo po ay nagpapakalat din ng fake news. Nakakalungkot din po na pagkatapos po ng maling interpretasyon, naku po ay ginagamit pa ang 2 Corinthians 11:14. Yes, totoo po na nagkukunwari po ang anghel ng liwanag, si Satanas. Pero ang tanong po natin dito, patunay ba iyon na si Kristo sa exalted ay si Satanas? Hindi po. Wala naman pong ebidensya. At ang talata po ay hindi lisensya upang lagyan po ng maling kahulugan ang isang panalangin. Ganito rin po sa kanyang ginamit sa John chapter 8 verse 44. Totoong sinungaling si Satanas. Ngunit hindi po ibig sabihin na sa bawat salitang hindi natin nauunawaan ay automatic ng sataniko na. Ang dapat pong gawin ay alamin muna ang tunay po na kahulugan. Kaya ka-curious, ang nakakatawa po rito ay mismong Biblia pong sumusuporta sa exalted. Hindi po ito laban sa Biblia. Ito po ay galing sa wikang ginamit po ng simbahan sa loob po ng maraming siglo. Sa katunayan po, maraming Protestant scholars mismo ang umaamin po na ang salitang Lucifer ay nangangahulugang morning star sa Latin. Hindi po ito sekreto, hindi po ito conspiracy, hindi po ito pagtatago ng simbahan. Nasa mga Latin dictionary po ito, nasa history books po ito, nasa theological books po ito, nasa internet po ito. Kaya nga po, bago po tayo maniwala sa mga viral videos, sa mga tinuturo mismo ng pastor na ito, mahalagang itanong po, buo ba ang ipinakita? Tama ba ang kanyang salin? Naiintindihan ba talaga ang original na wika? O baka naman ay may bahagi ng katotohanan na hindi sinasabi? Kaya ka-curious, hindi po natin kailangan matakot po sa katotohanan. Kung may tanong po tayo sa pananampalatayang Katoliko, suriin po natin ng mabuti. Basahin po natin ang buong konteksto. Alamin po natin ang kasaysayan. At higit po sa lahat, huwag po tayong magpadala sa mga video na gumagamit po ng putol-putol na sipi upang makalikha lamang ng maling impresyon. Ang katotohanan po dito ay hindi po sinasamba ng simbahan si Lucifer. Hindi po tinatawag na Diyos si Satanas. Hindi po kinakantahan ng Santo Papa ang Diablo. Ang exalted po ay isa sa sinuunang panalangin po tungkol sa tagumpay ni Kristo sa kamatayan. At ang salita pong Lucifer sa panalangin pong iyon ay ginagamit po sa original nitong kahulugan bilang morning star. Isa pong titulong iniuugnay mismo ng Biblia sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bago pa tayo mag-share ng mga viral accusations, tiyakin muna natin kung totoo ba ang sinasabi. Sapagkat gaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at tandaan po natin, ang pananampalataya po ay hindi natatakot sa pagsusuri dahil sa ang katotohanan ay hindi po kailanman natatakot sa liwanag. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. No to fake news.
Please support our YouTube channel at paki-follow na rin po ng ating Facebook page. At kung nais nyo pong suportahan ang ating ginagawang content creation, maaari po kayong mag-subscribe sa ating Facebook page at ito po ay malaking tulong na upang maipagpatuloy po natin ang mga gawain na ito. Please like and share at God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hackers, ito nga po ang viral na usapan matapos po kumalat ang video ni Netizen Bonso kung saan po may tila hugis ng isang anghel na makikita po sa ulap pagkatapos po ng insidente mismo sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Marami pong nagsasabi na hindi ito pagkakataon. May mensahe ang Diyos nito. May anghel na nagbabantay. Ito mismo ang mga nabiktima. Ngunit mayroon din pong nagsasabing hindi yan anghel. Natural lang ang nangyari. Crown flash lang iyan. Ngayon po, alin ba ang mas malapit sa katotohanan? At bilang mga Katoliko po, ano ang dapat nating maging pananaw? Sa loob lamang po ng ilang oras, mabilis po na kumalat ang video na ito sa iba't ibang social media platforms. Mapapansin po sa video ang makapal po na ulap habang may matitinding sinag ng araw na tila bumubuo po ng hugis na inihahalin tulad po ng ilan sa mga anghel. Hindi po nakapagtataka kung bakit marami po ang napapahanga. Kapag may mga pangyayari pong mahirap ipaliwanag, natural lamang po sa tao na maghanap po ng kahulugan. Lalo na po kung ang pangyayari ay kasunod ng isang mabigat po na balita. Kaya sa tuwing may hindi po pangkaraniwang tanawin po sa langit, madalas po nating maalala ang mga kwento sa Biblia. May ulap, may liwanag, may mga anghel, may mga tanda. Kaya madaling maiugnay po ng marami ang kanilang nakita sa isang himala. Ngunit dito na po nagsisimula ang isa sa mahalagang tanong. Ang bawat kakaibang pangyayari ba sa kalikasan ay agad na himala na? Maliwanag pong sagot dito, hindi po laging ganoon. At yan po ang realidad. May ilang netizens po at observers ang nagsasabing ang nakita ay maaaring isang crown flash. Ano po ito? Ang crown flash po ay isang bihirang atmospheric optical phenomenon na nangyayari po ito kapag ang liwanag ng araw ay tumatama po sa mga ice crystals sa matataas po na ulap. Kapag gumalaw po ang ulap, at nagbabago pong posisyon ng mga ice crystals, mabilis pong nagbabago ang direksyon ng liwanag. Dahil po dito, parang may mga higanting sinag na gumagalaw sa kalangitan. Minsan, nakakabuo ito ng mga hugis na tila tao, mga pakpak o iba't ibang anyo. Hindi po ito nangangahulugan na may aktwal na nilalang sa ulap. Isa po itong natural na kombinasyon ng liwanag, ng ulap at ng perspective ng tumitingin. Pero may mahalagang tanong po dito. Kung natural ang paliwanag, ibig bang sabihin ay wala ng Diyos? Hindi rin po. Bilang Kristiyano po, naniniwala tayong ang Diyos ang lumikha ng kalikasan. Ang mga batas ng physics, ang liwanag, ang ulap, at maging po ang kagandahan po ng kalangitan ay bahagi po ng kanyang nilikha. Hindi po natin kailangan na pag-awayan ang agaham at ang pananampalataya. Sa halip po, maaari po silang magtulungan upang mas lalo po nating maunawaan ang katotohanan. Now, ito pong mas mahalagang tanong. Hindi po ang tanong na, anghel ba talaga iyon? Kundi, ano ang gustong ituro ng Diyos sa atin sa pagkakataong ito? Dahil kahit pong isang ordinaryong tanawin sa kalikasan, maaari pa ring maging paalala po upang tayo ay magnilay, manalangin at magbalik loob. Sa Biblia po maraming beses na ginamit po ng Diyos ang kalikasan upang ipaalala ang kanyang presensya. Ngunit hindi po ibig sabihin na bawat kakaibang tanawin po ay isang himala na. Ang mahalaga po ay ang bunga nito sa ating puso. Mas lumalapit ba tayo sa Diyos? O basta lamang tayo naghahabol ng mga kakaibang kwento? Ka-cares, bilang mga Kristiyano po, hindi tayo naniniwala sa mga anghel dahil lamang sa may viral video. Naniniwala po tayo sa anghel dahil malinaw po itong itinuturo sa banal na kasulatan at ng simbahan. Sinasabi po sa Catechism of the Catholic Church 32.8, the existence of the spiritual, non-corporeal beings that sacred scripture usually calls angels is a truth of faith. Ibig sabihin po, tunay na umiiral ang mga anghel. Hindi po sila katang-isip. Hindi rin po sila bunga lamang ng ating imahinasyon. Sila po ay mga spiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang purihin siya at tumulong po sa katuparan ng kanyang plano ng kaligtasan. Ngunit may isa pong mahalagang bagay na dapat tandaan. Hindi po lahat ng kakaibang pangyayari sa kalikasan ay dapat agad tawaging pagpapakita ng isang anghel. Now, isa po sa pinakamahalagang aral po ng simbahan ay ang discernment o matalinong pagkilala.
Hindi po agad nagsasabing simbahan na, yes, himala na yan. Hindi rin po agad nagsasabi na hindi iyan totoo. Sa halip po, maingat itong nagsusuri. Bakit? Dahil alam po ng simbahan na ang emosyon ay maaaring makaapekto sa ating paghusga. Kapag may pangyayaring nakaantig ng ating damdamin, natural lamang po na humanap tayo ng mga palatandaan ng pag-asa. Ngunit hinihikayat po tayo ng simbahan na manatiling mapanalangin, mapagkumaba at mapanuri. Kapag binasa po natin ang Biblia, mapapansin po natin ang mga anghel ay may malinaw po na misyon. Hindi po sila nagpapakita upang maging sentro po ng pansin. Sa halip po, lagi nilang itinuturo ang Diyos. Si Archangel Gabriel po ay nagdala po ng mabuting balita kay Maria. Ang mga anghel po ay nagpahayag ng pagsilang ni Jesus sa mga pastol. May mga anghel din na nagpalakas po kay Jesus sa halamanan ng Getsemane. Pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, mga anghel din po ang nagpatotoo na ang libingan ay wala ng laman. Papapansin po ninyo ang isang pagkakapareho. Kapag may anghel sa Biblia, ang mensahe po ay palaging nagtuturo sa Diyos. Hindi po sa sarili, hindi po sa takot, hindi po sa kaguluhan, kundi sa pananampalataya, sa pag-asa at pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Pero paano kung tunay nga ang nangyaring yon? Anghel talaga ang nagpakita. Well, ang tapat po na sagot dyan ay hindi natin alam. Sa kasalukuyan po, wala tayong sapat na batayan upang tiyaking ang nakita sa viral video ay isang tunay na pagpapakita ng anghel. At wala rin pong opisyal na pahayag ang simbahan na nagpapatunay nito. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dapat magdagdag ng mga konklusyon na lampas sa ating nalalaman. Ang pananampalataya po ay hindi nakabatay sa haka-haka. Ito po ay nakabatay sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sakaling may isang pambihirang pangyayari po na tunay na may spiritual na meaning, ang simbahan po ay may proseso dyan na talagang maingat na pag-aaral bago ito kilalanin. Now, may iba namang nagsasabi na crown flush lang yan. Kung totoo man yun, wala rin pong dahilan upang mabawasan po ang ating paghanga sa Diyos. Sa katunayan po, lalo pa nga nating nakikita ang kagandahan ng kanyang nilikha. Ang liwanag, ang ulap, ang mga ice crystals, at ang mga batas po ng kalikasan ay bahagi rin po ng disenyo ng Diyos. Minsan po, ang ordinaryong kalikasan ang nagiging paalala po ng kanyang kadakilaan. Hindi po kailangan na maging himala ang lahat upang magkaroon po ng spiritual na meaning. Now, ano ba ang posibleng mensahe nito sa atin? Well, sa halip po na magtalo kung ano pong nakita, anghel ba yun o optical phenomenon, marahil mas mahalaga pong itanong, ano ang paalala nito sa ating buhay? Maaring paalala ito na ang buhay ay mahalaga, na ang bawat araw ay isang biyaya, na sa gitna ng pagsubok, may pag-asa pa rin. At higit po sa lahat na ang Diyos ay nananatiling kasama natin kahit sa mga sandaling hindi natin lubos na nauunawaan ang mga nangyayari. Minsan po, ang pinakamahalagang tanda ay hindi po ang nasa langit, kundi ang pagbabagong nangyayari sa ating puso. Kaya may isa pong mahalagang babala pong Biblia. Hindi lahat ng kamanghamanghang bagay ay automatic na mula sa Diyos. Kaya hinihikayat po tayo ng kasulatan na subukin ang mga espiritu at maging mapanuri. Hindi po ito upang matakot tayo, kundi upang manatili tayong matatag sa katotohanan. Ang ating pong pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa mga viral video o kakaibang larawan. Ito po ay dapat nakaugat sa salita ng Diyos, mga sakramento, at sa turo mismo ng simbahan. Now, ano ba ang tunay na himala? Kung tutuusin po, ang pinakamalaking himala ay hindi po ang isang kakaibang hugis sa ulap. Ang tunay po na himala ay kapag ang isang tao po ay nagbabalik loob. Kapag ang isang pamilya ay muling nagkakaisa. Kapag may nagpapatawad, kapag may muling nananalig, kapag may pusong muling lumalapit kay Kristo. Iyan po ang himalang nais ng Diyos na mangyari sa ating lahat. Kaya ka-curious, maaaring hindi natin malaman sa ngayon kung ano talaga ang nakita sa langit sa Tacloban. Maaaring ito po ay isa sa pambihirang natural na phenomenon. Maring ito rin po ay isa sa tanawin na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ano man po ang paliwanag, isang bagay lang ang tiyak. Hindi nagbabago ang paanyaya ng Diyos na mamuhay tayo sa pananampalataya, sa pag-asa at sa pag-ibig. Kung ang viral na mga pangyayaring ito ay nag-uudyok po sa atin na magnilay, manalangin at maging mas malapit sa Panginoon, mayroon po itong mabuting bunga. At iyon po ang higit na mahalaga kaysa sa anumang haka-haka. Kaya manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at paggabay. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan ng kababaang loob upang tanggapin ang iyong kalooban
at ang matatag na pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga nakikita lamang ng aming mga mata, kundi sa iyong salita at sa iyong pag-ibig. Naway ang bawat pangyayari sa aming buhay ay maglapit sa amin sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kung nakatulong man po ang video na ito sa inyo, huwag pong kalimutan na i-like at i-share upang mas marami pang magkaroon po ng balansing pananaw na nakabatay mismo sa Biblia, sa turo ng simbahan at sa tamang pag-unawa. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, mag-subscribe na po sa Mr. Curious Catholic kung nais nyo pong suportahan at magpatuloy pong ating mga ginagawang Catholic content. Ang link po ay nasa description. Hanggang sa susunod po, God bless po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.